Hello, magandang umaga po. Maaga-maga na. 2:44. Pero kailangan kong ilabas ito ngayon kaysa bago mapanis. Ito po ang magandang balita para sa mga naghahangad ng kalayaan ni Digong Duterte. At ito pong ating pag-uusapan ay tungkol sa sinabi ng kalaban niya mismo, yung prosecutor, ang kalaban niya sa International Criminal Court. So anong sinabi niya? Ito, ipakita ko muna. Summarily speaking, lumabas ang kinatatakutan, natakot din. Lumabas ang kahit gaano kapatago na pagsalita, lumabas na natakot ang prosecutor, Office of the Prosecutor ng ICC na maaring mananalo si Digong Duterte sa isyu kung may jurisdiction or authority pa ba ang ICC sa kaso ni Digong. Basahin natin. Tara. Ito po, ipakita ko muna sa inyo yung sinabi ng mga prosecutor. Ang prosecutor, yun ang piskal sa Pilipinas kung tawagin. So ito po yung sinabi nila. Siguro naman, matutuwa naman siguro itong magkakaroon kayo ng pag-asa. O, ang gusto ko naman dapat, dito na sila kakasuhan si Papa Digong, no? O, ito. Ito po. Mainit-init pa ito. Bago lang nilabas. Bago ko lang nakuha. So, Bernardo Minjola Idnalaki, magandang umaga po. Sa katotohanan lamang tayo. Kung anong totoo lumalabas, ito po yun. So, basahin natin isa-isa ang sinabi ng prosecutor. Ito yung sagot ng prosecutor sa motion o hiling ng kampo ni Digong Duterte na mula sa president ng International Criminal Court na kung maaari i-disqualify yung dalawang judge na si Judge Reni Adelaide Sophie Alapini Ganzo, tsaka si Judge Maria del Socorro Flores Liera. Okay, so ngayon, ni-require din ng judge, yung dalawang judge, ni-require ng president ng judge na si Tomoko Akane, na ang dalawang judge na ito, na si Judge Rieni Adelaide Sophie Alapini Ganzo, at saka Judge Maria del Socorro Flores Liera, na magbigay ng kanilang sagot sa hinihiling ng mga abogado ni Duterte na kung maaari i-disqualify itong dalawang ito sa pag-judge o sa pag-resolba sa isyu sa tinataya ng depensa na ibasura na ang kaso ng ICC laban kay Digong. Ang main argument ng depensa ni Tatay Digong ay ganito. Sapagkat nung naghingi ng authority ang Office of the Prosecutor mula sa pretrial chamber para sa pag-imbestiga sa kaso ng Pilipinas, kasama si Tatay Digong siyempre, ay final na po at hindi na po kasali sa ICC ang Pilipinas. Final na ang withdrawal. Kasi nag-withdraw ito ang Pilipinas noong March 17, 2018. At dahil sa Article 1 to 7 ng Rome Statute ay binibigyan pa ng 1 taon bago magiging final ang pag-withdraw. O ngayon, ang problema nitong Office of the Prosecutor, nagsampa sila ng motion o paghingi ng authority para mag-imbestiga sa kaso ni Digong, ang kaso ng Pilipinas, noong May 14, 2021 na. So kung ganoon, ay lampas na sa March 17, 2019 na kung saan yun ang araw na naging final ang withdrawal ng Pilipinas mula sa ICC. So, lampas na. So, nung lampas na, ang ibig sabihin nun ay wala na, hindi na dapat tanggapin wala ng karapatan at wala ng authority ang ICC pretrial chamber judge na magbigay ng authority
para mag-investigate pa. Okay? So ngayon, ang argumento ng depensa ni Tatay Digong ay ganito. Iba yung pinag-usapan natin na may jurisdiction sa krimen ang International Criminal Court. Kagaya ng crimes against humanity na nangyari noong November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Walang question doon, may authority ang ICC. Pero, pangalawang tanong, maari pa ba nilang ipatakbuhin ang kaso laban kay Tatay Digong? Yan ang tanong. Ang sagot nila ng depensa ni Tatay Digong, sabi niya, hindi na pwede. Sapagkat sa Article 12, Paragraph 2 ng Rome Statute ay sinasabi po ron na kailangan kasapi pa ng ICC ang bansa bago magkaroon ng authority o poder o kapangyarihan ang pretrial chamber judge na magbigay ng authority to investigate. Okay? Hindi po ito fake news, ha? Hindi ito fake news, Edgardo Espiritu. Pinakita ko na nga yung sinabi ng ICC prosecutor eh. Pasensya ka na kung alam ko lahat ng pabor kasi kay Digong tingin nyo fake news. Ganun po kayo. Oh, Maria Arkel Luna. Sige, makinig ka lang, Edgardo Espiritu. Kapangalan mo pala si Edgardo Espiritu ng WinCorp, Westmont Investment Bank na nagsindikato, bilyon-bilyon ang ninakaw. Natandaan mo ba yun, yung WinCorp Corporation? Ikaw ba yung Edgardo Espiritu na to o kapangalan mo lang? Siya ang president kasi ng Westmont Investment Corporation na nagnakaw sa mga depositor nila ng bilyon-bilyon para kung sa WinCorp, sa Westmont Investment Corporation, ay tawag Westmont Bank. Ano po yun? So, i-google mo na lang kung ano yun. So, proceed tayo. So, sa sagot ng prosecutor sa utos sa hinihingi ng depensa ni Digong ay ito ang kanilang sagot. In-acknowledge nila, although hindi sa direktang sinabi, pero pag binasa mo isa-isa, para na rin nilang inamin na pwedeng manalo si Digong. Okay? So, ganun lamang yan. So, makinig ka na lang, Edgardo Espiritu, okay lang naman yan kahit sabihin mo fake news. Pero ipinakita ko na nga sa yung ebidensya. Yan ang ebidensya. Tingnan mo, Edgardo Espiritu. Yan in the case of the prosecutor versus Rodrigo Duterte. Sagot, prosecution's response to the defense request for the disqualification of Judge Riene Adelaide Sophie Alpini Ganso and Judge Maria del Socorro Flores Liera from adjudicating on the issue of jurisdiction. Yan, ha? Tingnan mo. Anong petsa to? May 22, 2025. So, May 22, 2025 nila sinumit sa ICC. Kaya, pinost na lang nila kanina, madaling araw. Okay? So, yan. Makinig ka na lang, Edgardo Espiritu. Makiusap naman ako sa iyo, huwag ka mag-conclude kung wala kang basihan. Ha? Okay? Okay, sige. Siyempre, diretso tayo. Pinagbigyan ko lang ito si Mr. Espiritu. Hindi ito si Atty. Luke Espiritu ng kaibigan ko, ha? Ito yung sinabi. Introduction nila. The pursuant to the plenary of judges order, yung plenary of judges, yung lahat ng judge ng ICC nag-ipon at ang president nila nag-preside na si President Judge Tomoko Akane ng Japan. At inutusan ang prosecutor na sumagot. Inutusan din ang dalawang judge na sumagot. So, ito naman ang sagot ng prosecution. Ang binigay sa kanila, napalugit ay hanggang May 22. Pero hindi pa na-publish yung sagot ng dalawang judge. Ang sagot lamang ng prosecutor ang pinablis. Okay? Okay. Ito na sabi niya. The defense request should be rejected. Sabi niya to be rejected because it fails to call into question the presumption of impartiality attached to the judges. Sabi nila ay ang mga judges na ito ay hindi sila biased. Yung sinasabi. Kaya sabi nila dapat ibasura yung hiling ng ang depensa ni Digong na palitan sila. Kaya ibig sabihin, ina-assure ng prosecutor na
mga fair naman ito. Okay, so ngayon, para sabihin nila fair, ay meron silang itong binanggit nila isa-isa. Una, sinabi nila na yung mataas yung dapat standard na gagamitin para sabihin na matumba yung presumption of judicial impartiality. Yan ang sinasabi nila. Pero ang prosecutor, wala ring sinabi para sabihin kung ano yung standard na yun. Yan ang sinabi dito. So judges, sabi niya, judges of the court are professional judges and enjoy a presumption of impartiality. As such, the plenary of judges has previously established that the disqualification of a judge is not a step to be undertaken lightly, and a high threshold must be satisfied in order to rebut the presumption of impartiality which attaches to the judicial office. So remember, mga kaibigan, ang rason ng abogado ni Digong para i-request na i-disqualify yung dalawang judge ay ganito. Noong September 15, 2021, nagpalabas ang International Criminal Court Pre-Trial Chamber ng pag-approve ng hiling ng Office of the Prosecutor na imbestigahan ang Pilipinas. Siyempre, kasama si Digong ang imbestigahan. Pero nakalagay din doon, mamaya sabihin natin, na without prejudice. Without, ibig sabihin, hindi ibig sabihin, hindi nagiging moot and academic yung karapatan ng akusado kung sino man na i-challenge ulit yung jurisdiction. Okay. So, yan po ang sinabi nito. Pero ano na yung threshold na yun? Gaano kataas ang standard? Hindi binanggit ng prosecutor. Ibig sabihin, yung prosecutor ay nakatingin sa wala. Blank wall, facing the blank wall. Next, ang rason nila ng prosecutor na dapat hindi napalitan ang judge ay ganito. Ang judges ay dapat kasanayan na ng mga judge na magdesisyon sa isang issue paulit-ulit sa iba-ibang kaso. So, ibig sabihin, kung ganon ang kalakaran, hindi nila ine-expect na yung judge ay magiging biased. Ganon yan. Next na punto nila ay adjudicating on jurisdiction more than once is explicitly foreseen in the statute. Yan ang pangatlong rason nila. Ang ibig po sabihin dito ay alam na po daw ng dalawang judge na sila ay dalawang beses na maari na tawagin para magdesisyon kung may authority ba ang ICC o wala. Ang una nilang ginawa daw ay patungkol lamang sa pagdesisyon, pagbibigay ng authority ba o hindi sa Office of the Prosecutor kung bibigyan ito ng authority na mag-imbestiga. Pero alam naman daw ng dalawang judge na ito na maari pa ki-question ang akusado. Kaya sinasabi dito na yung lahat ng ginagawa sa pagpapayag na mag-imbestiga ay hindi pa final. At ini-entertain pa nila na babalik ito, ang akusado ay magki-question. At isa pa, noong nagbigay ng authority ang ICC pre-trial judges ay hindi pa kompletong ebidensya binibigay ng prosecutor nung humingi sila ng authority. Precisely, kaya nga sila mag-investigate kasi hindi pa kompleto. Kaya lang pinakamababang standard ng ebidensya ang ginagamit para sa paghingi ng authority to investigate. Ibig sabihin, mukhang meron nga rason para mag-investigate. Hanggang doon lang. Pero hindi ibig sabihin na patay na ang tanong kung may authority ba o jurisdiction ang ICC sa kaso o wala. Basta kay ang kanilang kaisipan, sige kunin mo muna lahat ng mga ebidensya, tingnan na lang natin dito. Saka na natin tingnan kung talagang may issue sa jurisdiction o wala. At kinikilala rin nila na sa ilalim ng Article 19-2 ay may karapatan ang akusado na mag-question ulit ng jurisdiction. Pero akusado na magtatanong. Hindi na yung paunang pagsabi kung mag-investigate ba o hindi. At tandaan ninyo, kinilala rin dito ang katotohanan na nung hiningi ng prosecutor ang authority para mag-investigate,
ay hindi man lang hiningi ang opinion ng Pilipinas. One-sided love affair ang nangyari. So, ibig sabihin, walang tinitingnan na ibang argumento ang pretrial judges na kasama itong dalawang judge na pinapa-disqualify. Kaya ang argumento ng prosecutor, meron pa naman yan, karapatan naman ni Digong yan na questionin. Kaya hindi na dapat magpalit na palit ng judge kasi alam naman ng judge na ito na iyon ang obligasyon nila. Yun ang kanilang punto. Ibig lang sabihin nito, sila rin ay ina-acknowledge nila na malaki ang chance na mananalo si Digong sa kasong ito sa tanong kung may authority pa ba o wala yung ICC sa paghawak ng kasong ito. Kaya, similarly, nung nagpalabas ng warrant of arrest ang ICC pretrial chamber, ay alam din nila na tatanungin din sila ulit. Maaaring magtanong ang akusado sa jurisdiction o wala. Pero pinalabas lang daw nila ang warrant of arrest just for the purpose na meron ding basihan na magpatuloy ang kaso o hindi. Basihan lang, hindi sila nagsara ng pintuan na talagang meron ng jurisdiction. Hindi po nila sinara. Mismo ang prosecutor na umaamin na meron pang kasunod na proseso at inaamin nila na karapatan ni Digong na magkaroon ng tanong kung may authority ba o wala ang ICC sa paghawak ng kaso laban sa kanya. Okay? Pang-apat na rason ng mga prosecutor ay yung sinasabi ko sa patungkol doon sa pagbigay ng authority, pag-investigate at saka ay tanging unang pagtingin lamang daw ng judge. Preliminary determination lang sa jurisdiction. At hindi naman yan ibig sabihin na bias na ang judge sa tanong kung finally, kung may jurisdiction ba o wala. Yun lang kasimple. One way of saying na sumusuko ang prosecutor sa pagsabi na pwedeng manalo si Digong. Okay? So sinasabi ng prosecutor, the defense request does not allege any actual bias on behalf of the judge. Tama naman, hindi naman nagsasabi ang mga abogado ni Digong na bias ang judge, kundi sinasabi lang nila ay baka naapektado na ang kanilang impartiality. Kasi nagdesisyon sila nung una na ibigyan ng authority ang investigasyon. So at saka hindi sinasantabi kung may jurisdiction pa ba o wala ang Pilipinas. Sa Pilipinas ang ICC. Sabi nila, the defense fails to demonstrate daw that fair-minded, hindi daw na ipakita ng mga abogado ni Digong na magiging bias itong judge. Anyway, what is important is, sinabi nila, kinikilala rin nila na preliminary, pang-unang tingin lang yun. Kaya wag na kayo sabi na, wag po kayo mag-alala Mr. Duterte, paunang pagtingin pa lang yun. Meron pa namang pangalawang pagtingin, which is at the same time, ito rin yung sinasabi, ito na nga, nang humingi kayo ng motion, na tingnan ulit, ito na nga yun. Yan lang ibig sabihin niya. Tapos, niraise din kasi ng abogado ni Digong, yung kaso sa Bemba, yung Bemba case. Sa Bemba case kasi, ang problema sa Bemba case, yung isang judge ay umalis sa kaso ni Bemba sapagkat yung judge na umalis ay dating prosecutor. So, kasi ako naman nag-prosecute nan, hindi ako pwede magiging judge sa kaso na ako nag-umpisa. O yun, siya ang umaakusa, di ba? So, ganoon lang kasimple lang yon. Next is, ang may prior determination na may relasyon sa jurisdiction na ginawa nitong judge ko, ulitin ko lang, ay pang-unang pagtingin pa lang. At limitado lamang ito sa tanong na kung pagbibigay ng authority ay para mag-umpisa lamang investigation. Wala na, yun lang. Pangalawa ay para yung pagbigay ng warrant of arrest para tingnan ng buong buo. Kaya mayroon pa nga silang na tinatawag na confirmation hearing at doon titingnan lahat. Yan sinasabi. Okay? So but then, karapatan habang wala pa yung confirmation hearing sa September 23 ay minabuti na ng mga abogado na Digong na itaas na ngayon. Dalhin na, buksan na ang issue kung talagang may authority ang ICC o wala. Which to my mind ay mananalo ang mga abogado ni Digong. Pati siyempre si Digong na rin.
O, ang sinasabi dito, for instance, when issuing an Article 15 decision, the pretrial chamber explicitly acknowledged. Ibig sabihin, nung nag-issue, inulit lamang ng prosecutor na nung nag-issue ng decision ang pretrial chamber judges na payagan mag-investigasyon, alam na alam nila na lowest evidentiary standard lamang ang binabasihan, yung reasonable basis to proceed to investigation lang. Iba yan kaysa standard na beyond reasonable doubt. Iba yung sa standard na clear and convincing evidence. Kaya dahil paunang pagtingin lang yan, hindi naman apektado raw ang karapatan ni Digong sa paghingi sa judge, desisyonan nyo kung talaga bang finally may jurisdiction kayo o wala. Ganun lamang po kasabi. So in number 11, nasabi ng prosecution, similar language demonstrating the judge's awareness of the limits. Sabi, alam ng judge yung limit nila, sabi niya. So, sinabi lamang pretrial chamber nang pagpalabas sila ng warrant of arrest, ganito ang rason nila. The chamber finds on the basis of the material submitted and without prejudice to future determinations on the matter of jurisdiction. Kaya, sinabi nila na pwede pa rin. So, finally, any prior determination related to jurisdiction made by the judge in this situation were done in the absence of any defense arguments. So, wala kasing kumukontra noon. Nung panahon na nagpanahon ng palabas ng utos ang pretrial chamber na mag-investigate na, ay walang argumento kontra. Wala silang nakitang pagkontra ng argumento. Hindi nga nagsibigay ng depensa hindi nga tinanong ang Pilipinas kung ano masasabi nila. Yun ang una. Kaya similarly sa pagpalabas ng arrest warrant ay hindi man lang hiningi yung sagot ng Pilipinas kung kukontra ba sila o hindi sa pag-aresto. Yun ang nangyari. So there is no reason that judges would not be in a position to objectively evaluate. So sabi na maging fair pa rin ng judge. Kasi nga nung unang pagdetermina lang ng warrant of arrest ay wala pang argumento na kontra. Yun ang ibig nila sabihin. So because of that, ladies and gentlemen, isa lang ibig ko sabihin nito ay ina-acknowledge pa rin ng prosecutor na malakas ang dating. Kasi in-acknowledge din ng prosecutor na ang tanong na kailangan na desisyonan ay na hindi pa ito na desisyonan ng mga judges at hindi magiging bias ng judges. Sabi nila, there's no reason why the two judges would not be in a position to objectively evaluate this new and purely, tinawag na bagong argumento ang dinala ng mga abogado ni Digong. Ano ba yung bagong argumento? Sabi nila ay iba yung exercise of jurisdiction, iba yung jurisdiction on the material or in jurisdiction on the crime. Sabi niya, itong sinabi nila. There is no indication, as previously stated, there is no indication that the judges would not be in a position to impartially and objectively evaluate the matter in light of the additional arguments presented by the defense in its defense challenge with respect to jurisdiction, particularly since the defense raises a purely legal question regarding the distinction between jurisdiction on one hand, jurisdiction in esse or jurisdiction, how do they term it? Yung jurisdiction in the crime just because it was done or it occurred at the time when the Philippines was still a member. And the jurisdiction, exercise of the jurisdiction, kung kakasuhan pa ba o hindi. Ang argumento kasi po ng na depensa ay oo, may jurisdiction, halimbawa, kagaya sa Maynila, sa Manila, may jurisdiction ang Manila Court sa pagtatrial, pagbusisi sa kaso ng mga murder na nangyari sa Manila City. Pero, ang tanong, may jurisdiction pa ba na ikakaso, patakbuhin ang kaso sa krimen na murder? Kung ang krimen na murder ay lampas na 20 years ng prescription, wala na. Kagaya nito, may jurisdiction ang ICC. Ang argumento ng depensa ni Digong ganito, may jurisdiction o may authority pa ang ICC sa krimen dahil nangyari ito sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. Pero, ang tanong, ang sabi nila, wala nang jurisdiction na ipatakbuhin ang kaso sapagkat hindi nakasapi ng ICC ang Pilipinas. Ganun lamang po. Okay?
Oh, Laluce Sole, watching from Turkey, sir. Salamat sa good news. USA Traveler to 2013, malakas ang laban ni Tiri if ever manalo siya at file a lusot against BBM kasi kinidnap na nila. Rogelio Kakatabado, iba ka na talaga. Iyo ka nagbabase lamang tayo po kaka sa kung anong katotohanan nangyari. Ayoko po magsinungaling na sasabihin ko na talo na si Digong. Hindi po pwede sabihin yan. Magsasabi na talo na si Digong sa ganitong sagot ng prosecutor ay nagsisinungaling po at bias lang talaga. Virginia Perry, good morning. Good evening po. Attorney Doc watching from England. USA Traveler 2013, if I were Tatay Digong, pag nakalabas na siya, attorney, I will file a lawsuit against ICC. Ronald at TV, mananalo si Digong sa kulungan. Kung ano man ibig mo sabihin niya, Ronald, sa'yo na lang yan. So anyway, ang isa pang nagbukas ng kaisipan kung bakit parang sumuko. Hindi ko sinasabing sumuko. Parang sumuko ang prosecutor ay sapagkat yung dalawang judge sa appeals chamber na nagbumoto na ibasura ang kaso ni Digong ay nabasa na ng prosecutor na ang kanilang rason ay iba yon. Nung umaksyon kayo sa kaso ni Digong ay lampas na hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC. Kaya basura. Yan ang desisyon ng 2 sa 5 judge. Kaya ang 3 judge naman nagdesisyon na magpapatuloy, sinabi lamang nila na during sa level na nag-challenge sa Pilipinas, ay ang hiningi lamang nila isuspindihin ang kaso kasi mag-investigate din kami. Pero hindi nangyari. Ibig sabihin, ang Pilipinas natin sa pamumuno ni Menardo Guevara ay hindi sila nag-challenge ng jurisdiction. Kaya sabi ng 3 judge dun sa appeal chamber, hindi na namin pakialaman ang jurisdiction na desisyon ng PTC sapagkat hindi man lang yan kinontra o inargue kontra ng Pilipinas. Dito lang nila kinontra nung inapila na nila nung nag-apila na sila. Kaya hindi na pinansin. Pero yung 2 judge, sabi niya hindi na kailangan kasi jurisdiction, hindi na kailangan na i-require pa natin sila na dapat pinag-usapan sa ibabang korte sa pretrial chamber na judges para pag-usapan natin dito sa apila. So similarly, in our jurisdiction sa Pilipinas, you can raise the issue of jurisdiction even without raising it in the bottom at the trial court. You can raise it even on appeal, even in the Supreme Court. Ganon po ang kaisipan. So Judy Labrador, tatay mo rin pala si Tatay Digong, tatay ko rin yan. Ganon ba? Hindi, tatay na lang tawag natin, nagrespeto tayo kasi matanda na. Si Ler Anchita, magandang umaga. Salamat po sa iyong pagpapadala ng sticker. Mel Bisto, medyo great attorney. Glenn Ferrater, if nag-decide ang judges, indeed, no jurisdiction, no need to wait September 23. Tama po, wala nang, hindi na matutuloy September 23. Lorisa Cascara, Ler Ancheta, hello Attorney Kausing, watching from Sweden po, Ilocana. Wow. Okay. Agyamanak. Agyamanak sa palipad mo. Glenn Ferrater. Tapos Edgardo Espirito, Maria Raquel Luna, salamat po sa pakinig ninyo. Okay lang yan sa akin kung mag-object kayo, kung tawagin nyo ako, kung ano man ang nasa isip ninyo, you are free to observe. Okay? Sa akin lang naman is, this is only what I'm telling the truth. At saka nakikita ko na yung opinion na ito. Kasi kung talagang matapang ang kung ayaw na ayaw, kung sabihin halimbawa, kung naniniwala ang prosecutor na mali ang depensa, sasabihin na, mali yan. Hindi naman nila sinabing mali. Nelson Gatusang, good morning po. Hanggang dyan lamang po tayo at magandang umaga po sa inyong lahat.